Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 13 para ipahiya ka lang. Matapos marinig ang utos ni Cyrus, hindi napigilan ni Diana na matamim sandali. A flash of fear quickly passed in her eyes. Kahit na madalas makipag-away si Diana sa mga lalaki sa school, in fact, she's very conservative deep down. Plus she looks good and has a good figure, of course, it's bound to make her arrogant. From childhood to now, hindi pa siya nagtanggal ng damit sa harap ng ibang tao. So at this time, isang napakalaking insulto sa kanya na utusan siyang maghubad sa harap ng lalaki. At ang malala pa, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Cyrus na kinamumuhian ni Diana. Hindi niya maisip kung paano niya haharapin si Cyrus sa hinaharap kung talagang may mangyari nga sa kanila ngayon. Ayaw mo bang maghubad? Eh di sige. Ibabalik na lang kita kay Johnny at babawiin ko ang pera ko. Matapos makita ni Cyrus na nakatayo lang si Diana at hindi gumagalaw, lumabas siya sa kwarto. Don't. Pwede bang hindi ko na lang tanggalin? Mabilis na hinabol ni Diana si Cyrus at pinigilan at nakakagat-labing nagsalita. Okay. Huminto si Cyrus at tinignan si Diana. Huminga ng malalim si Diana, nanginginig na hinawakan ang kanyang maong na shorts, at pagkatapos ay dahan-daang hinubad. Nang tuluyan ng maubad ni Diana ang shorts niya, tumambad sa harap ni Cyrus ang isang pares ng balingkinitan at makinis na mga binti. He has to admit Diana really has a good figure, with moderate thickness and attractive white legs. Tuloy mo. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. 2 segundo nag-alinlangan si Diana habang nakatingin kay Cyrus, pagkatapos ay sinimulan niya ng habarin ang kanyang pang-itaas na damit. Pagkaraan ng ilang sandali, nahubad na ni Diana ang lahat ng damit niya. Her perfect body is displayed in front of Cyrus for him to see. Tinakpan ni Diana ang kanyang dibdib gamit ang 2 kamay at naiiyak na sinabi kay Cyrus. Bilisan mo na. Gawin mo na ang gusto mong gawin ngayon. Hindi napigilan ni Cyrus na mag-smirk dahil sa sinabi ni Diana. Pagkatapos ang sunod niyang ginawa ay talagang kinagulat ni Diana. Tumalikod si Cyrus at tumakbo palabas ng kwarto. Cyrus, anong ginagawa mo? Nang makitang aalis na si Cyrus, nagmamadaling sumigaw si Diana, hindi makapaniwala. Nagawa ko na ang gusto kong gawin. Aalis na ako. Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. Aalis ka na. Natigilan si Diana matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Tinitigan niya sandali si Cyrus bago niya maintindihan ang sinabi niya. Aren't you going to sleep with me? Diana hesitated for a second before fully reacting. Dali-dali siyang tumakbo kay Cyrus at niyakap ang braso niya. Halos mag-hysterical na siya noong sinabi niyang, Cyrus, alam kong mali ako. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko sa'yo kanina. You can do whatever you want now. Huwag mo lang akong ibalik doon kay Johnny. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Sa mga sandaling ito, akala ni Diana na nagbago na ang isip ni Cyrus, kaya todo ang pagmamakaawa niya sa kanya. Siguro dahil sa sobrang nervyos. Nakalimutan niya ng takpan ang kanyang mga private parts, kaya exposed na ang buong katawan niya. Sinabi ko bang pupuntahan ko si Johnny? Mahinang tanong ni Cyrus kay Diana. Kung hindi, anong ginagawa mo ngayon? Nalilitong tanong ng dalaga. Tingin mo ba talaga na interesado ako sa'yo? Cyrus looked Diana in the eye and couldn't help scoffing. He said in contemptuous tone, sorry, kahit nahubad na babaeng tulad mo ang nilagay sa harap ko, hindi ako may tempt. Ang ginawa ko lang ngayon ay para makita kung ano ang gagawin ng isang cheap na babaeng tulad mo para lang sa pera. I don't dare to touch a woman who would rather use her virginity for 300,000 pesos. Galit na tinitigan ni Diana si Cyrus. Oh, anong meron sakin? Walang pakialam na tanong ni Cyrus. Cyrus, you're humiliating me today, aren't you? Malakas na sigaw ni Diana. Oo, pinapahiya kita ngayon tulad ng paggamit mo ng pera para ipahiya ako dati. You're no better than me now. Kalmadong sagot ni Cyrus, pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Tulala na naiwan si Diana sa loob, iniisip ang sinabi ni Cyrus sa kanya ngayon lang. Sa mga oras na ito, napagtanto ni Diana na ang kanyang nakaraang pag-uugali ay tila katawa-tawa.
Maybe she was not qualified to humiliate the former Cyrus, let alone the present him. Sa kabilang banda pagkaalis ni Cyrus sa motel kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Jonathan. Chairman, what can I do for you? Magalang na tanong ni Jonathan pagka-connect ang tawag. Help me investigate a man named Johnny Cabrol. Pulong ni Cyrus. Masusunod po, Chairman. I'll send someone to investigate. It won't be long before someone contacts you later. Mabilis na sagot ni Jonathan. Sige. Bahagyang tumango si Cyrus pagkatapos ay ibinaba ang telepono at tumakbo pabalik sa school. Pero bago pa man makapasok si Cyrus sa school, may humintong isang itim na Mercedes-Benz sa harap niya. Isang middle-aged na lalaki ang bumaba sa kotse, kinakabahang nagbow kay Cyrus at mahinang sinabi. Sir De La Cruz, hello po. Cyrus glanced up and down at the middle-aged man and asked in a low voice, tauhan ka ba ni Jonathan? Yes po sir, subordinate po ako ni Mr. Lopez. Hindi po ba inutusan niyo po akong imbestigahan ang isang taong nagngangalang Johnny Cabrol? Tapos ko na po yung gawin. Pupuntahan na po ba natin siya ngayon? Ang mabilis na sabi ng lalaki. Okay, let's go now. Tumango si Cyrus. Sir, sakay na po kayo. Agad na pinagbuksan ng pinto ng kotse ng middle-aged na lalaki si Cyrus. Parang nahiya naman si Cyrus dahil sa ginawa ng lalaki kaya sinabi niya na. Ano, wag ka nang magpo at opo sa akin. Sir De La Cruz, ikaw po ang boss ni Mr. Lopez at si Mr. Lopez naman po ang boss ko. Tama lang po na maging magalang ako sa inyo. Mahinahong sagot ng lalaki. Ahaha, ano nga palang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Cyrus. Ako po si Thomas Dionisio sir. Tawagin niyo na lang po akong Tom. Sagot niya habang nagmamaneho. Ikaw talaga si Thomas Dionisio. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus pagkatapos marinig ito. Kitang-kita ang sobrang gulat sa kanyang mukha. Narinig niyo na po ba ang pangalan ko sir? Nakangiting tanong ni Tom. Siyempre naman. Sino ang hindi nakakakilala kay Thomas Dionisio, ang gang leader na may hawak ng buong Santa Rosa City? Gulat na sagot ni Cyrus. Anong gang leader? Isang errand boy nyo lang po ako Sir De La Cruz. Kung mayroon man po kayong iuutos sa susunod hindi nyo na po kailangang tawagan pa si Mr. Lopez, tawagan nyo na lang po akong direkta. Magalang na sabi ni Tom habang nakatingin kay Cyrus. Cyrus looks at Tom helplessly and doesn't know how to describe his mood at this time. Halos lahat na ata ng mga taga Santa Rosa kilala ang pangalan ni Tom. Natural, ilang beses na ring narinig ni Cyrus galing sa mga classmate niya ang pangalang ito. It is said that Tom is a powerful man who knows the ins and out, and the black and white that is happening in the city. Basically unti lang ang nang-ahas na kalabanan siya. Maraming lugar din sa syudad ang hawak niya. Hindi kailanman naisip ni Cyrus na si Thomas Dionisio, isang bigating tao sa lipunan, ay magiging driver niya at pahihintulutan siyang tawagin siyang Tom. Kung malalaman lang nina Liam, Ryan at ng iba pa ang tungkol dito, hindi kaya mahimatay sila sa takot. Makalipas ang mahigit 10 minuto. Ipinarode ni Tom ang Mercedes-Benz sa harap ng bar kung saan iniligtas ni Cyrus sina Diana at Jenny. Pagkatapos ay pinagbuksan ng pinto si Cyrus at mahinang sinabi, Sir, ayon sa nakalap na impormasyon ng mga tao ko, nandito ang Johnny na binanggit mo. Well, let's go in and have a look. Malumanay na sagot ni Cyrus at saka direktang pumasok sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap ni Cyrus ang private room na pinasukan niya kanina, at pagkatapos ay direktang tinulak papasok ang pinto. Si Johnny, na naglalaro ng poker, ay nagulat nang makitang pumasok si Cyrus. Then he smirked and shouted with a sneer. Oh, di ba si Cyrus ta? Ba't bumalik ka? Bumalik ka ba para dilaan ang sapatos ko? Sorry, sapatos ko naman ang marumi ngayon. Tinitigan ni Cyrus si Johnny at mahinahong ngumiti. Kabanata 14. I hate your dirty mouth. Marumi ang sapatos mo. Ilang segundong natigilan si Johnny sa sinabi ni Cyrus. Nang maintindihan niyang mabuti ang meaning ng sinabi niya, dirdiretsong naglakad siya sa kinatatayuan ni Cyrus. Sitting aside, Mike also squints at Cyrus, as if wondering what's his reason for coming back. Boy, sinabi mo bang madumi ang sapatos mo? Johnny asked provokingly. That's right. Bahagyang tumango si Cyrus. Kuya, sabi ng batang ta na madumi daw sapatos niya.
Anong gagawin natin? Biglang sigaw ni Johnny. Thud, thud, thud. Direktang sinugod ng 7 o 8 tauhan ni na Johnny si Cyrus. Sa pagkakataong ito hindi na sila pinigilan ni Mike. Kaagad na napalibutan ng mga taong ito si Cyrus. Sinabi lang ni Sir De La Cruz na madumi ang sapatos niya, bakit niyo siya agad pinalibutan. At this time confident na pumasok si Tom sa private room. Si Mike na nakaupo sa sofa at naglalaro sa cellphone niya ay biglang napalingon matapos marinig ang boses ni Tom. At pagkatapos ay naestatwa sa gulat. Napatulala na lang siya sa kinauupuan niya na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Who the F asterisk KRU. Hindi kilala ni Johnny si Tom kaya humakbang siya at sinigawan ito. Pak! Kakatapos lang sabihin ni Johnny ang mga salitang ito nang bigla siyang sugurin ni Mike at direktang sinampal ng malakas gamit ng likod ng kamay niya. Pagkatapos pinanlakihan niya siya ng mga mata at sinigawan ng malakas. Bakit ganyan ka kabastos kung makipag-usap ka kay Boss Thomas? Bilisin mo at humingi ng tawad sa kanya. Boss Thomas. Parang nawalan ng ulirat si Johnny sa sampal ni Mike. Naguguluhan na tinignan niya si Tom at sinabing, Kuya, bakit mo ako sinampal? Sinong Boss Thomas? Boom! Sinipa ni Mike si Johnny dahilan kung bakit napaluhod siya sa sahig. Hindi lang iyon, ginamit din ni Mike ang paa niya para ilapat ang mukha ni Johnny sa sahig. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, sinabi niya sa medyo weird na tono. Siya si Thomas Dionisio. Boss Thomas. Thomas Dionisio. Tuluyang naestatwa si Johnny matapos marinig ang paliwanag ni Mike. At hindi lang si Johnny ang naging ganito ang reaksyon, lahat ng naroroon ay natigilan. Lahat sila ay nakatingin kay Tom na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Sinong mag-aakala na si Tom, ang kinakatakutan ng halos lahat ng mga tao sa buong lungsod, ay makikita sa ganitong lugar ngayon? Boss Thomas, papasensya na po kayo. Hindi ko po alam na pupunta po pala kayo ngayon dito. Kung alam ko lang po, hindi po ako maglalakas loob na kausapin po kayo ng ganon. Pagkatapos mag-react ni Johnny, lumuhad siya sa sahig at nagmamakaawang humingi ng tawad kay Tom. Boss Thomas, bakit bigla po kayong naparito? Napalunok si Mike at excited na tinanong si Tom. Sinamahan ko lang si Sir De La Cruz. Nabalitaan ko kasi na may nang offense sa kanya dito. Mahinahong sagot ni Tom. Sir De La Cruz. Johnny, who's still on his knees, was floored when he heard this. It took him a while to react before he looked up at Cyrus, his face deathly pale. Naglakad si Cyrus sa harap ni Johnny at mahinang sinabi. Gusto mo kong pahiyain dito kanina, hindi ba? Boss De La Cruz, alam ko pong mali ako. Hindi po ako marunong kumilala ng tao. Hindi ko din po alam na kilala mo pala si Boss Thomas. Kung alam ko lang hindi po ako magsasalita ng ganun sayo. Naisip ni Johnny na parang kanina lang pulubi pa rin ang tingin niya kay Cyrus pero ngayon, biglang siyang tinawag na sir ni Boss Thomas. Pero ngayon wala siya sa mood para isipin pa ang isyong ito. He can only grovel in front of Cyrus and beg for him to let him go. Narinig mo ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Mahinahong tanong ni Cyrus kay Johnny. Ang sinabi mo. Nalito bigla si Johnny dahil sa sinabi ni Cyrus. Pero pagkamaya-maya lang ay bigla siyang tumingala kay Cyrus. Direktang inilagay ni Cyrus ng kanyang kanang paa sa harap ni Johnny at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ang sabi ko, parang medyo madumi ang sapatos ko. Napalunok ng mariin si Johnny pagkatapos ay ibinoling ang kanyang ulo para tignan si Mike na nasa tabi niya. Sa mga sandaling ito, ang magagawa niya lang ay humingi ng tulong sa kuya niya. Pero kilalang kilala ni Mike si Thomas. Napakagalang ni Thomas kay Cyrus, meaning, napakalaki ng family background niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Sir De La Cruz na marumi ang sapatos niya? Malamig na sabi ni Tom. Narinig ko po. Nanginginig sa takot na sagot ni Johnny. Pagkatapos ay mabilis siyang yumuko para dilaan ang sapatos ni Cyrus. Pero bago pa man lumapat ang bibig ni Johnny sa sapatos ni Cyrus, biglang inilayo niya ang kanyang paa. May bakas ng pagkalito sa mga mata ni Johnny bago niya dali-daling ginalaw ang kanyang ulo. Pero nilalayo pa rin talaga ni Cyrus ang paa niya. Boss, anong ginagawa mo? Tiningala ni Johnny si Cyrus at tinanong ng may nagtatakang ekspresyon.
I think your mouth is dirty. Malumanay na sagot ni Cyrus. Natamimi si Johnny matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Ilang sandali pa ang nakalipas bago niya nahihiyang sabihin. Yes, boss, marumi nga po ang bibig ko at hindi ka level ng sapatos mo. Huwag mo na lang dilaan ang sapatos ko. Sampailan mo na lang ang sarili mo ng 2 beses. Mahinang utos ni Cyrus. Ano? Takot na takot ngayon si Johnny dahil kay Tom kaya hindi na siya nang ahas pa na suwayan ang utos ni Cyrus. Sinampal niya ng malakas ang sarili niya na ikinagulat ng lahat sa silid. Pagkatapos ng 10 sampal tinignan ni Cyrus si Tom at mahinang sinabi, Tom, tara na. Pinagpawisan ng malamig si Mike pagkatapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Sinong mag-akala na tatawagan ni Cyrus na Tom lang ang kinatatakutang gang leader sa lugar nila? Dahil dyan mas lalo pang naging curious si Mike sa kung ano ang totoong pagkakakilanlan ni Cyrus. Yes sir. Magalang na sagot ni Tom tsaka sumunod palabas kay Cyrus. Natigilan saglit si Mike bago niya mabilis na kinuha ang 300,000 pesos sa lamesa saka hinabol si Cyrus. Nakangiti niyang sinabi kay Cyrus, Boss de la Cruz. Pasensya na po talaga sa nangyari ngayon. Hindi po namin sinasadyang masaktan ka. Napaka-magnanimous nyo po. Ibabalik ko po yung pera sa'yo. Take the money. I don't need it. Cyrus replied in a flat tone. Hindi man lang tinignan ang pera sa kamay ni Mike, diretso lang siyang naglakad palayo. He left Mike standing in the same place with a heart full of doubt. Hindi niya maintindihan. Kung talagang ang totoo ang sinabi ni Johnny na si Cyrus ay namumulot lang ng basura, bakit kilala niya ang taong tulad ni Tom at wala man lang siyang pakialam sa 300,000 pesos? Tinakpan ni Johnny ang kanyang mukhang may labis na naagrabyadong ekspresyon.